Isang magandang hapon, mga kababayan. Gusto ko pong talakayin at pag-usapan po natin itong komento na inilabas ng Estrada Brothers. Estrada Ejercito Brothers. Si Jinggoy at si JV, mga senadores. Alam niyo po mga kababayan, ito po yung comment nila na inihayag. And this is about the impeachment of Sara Duterte. Ang sabi nila na ang impeachment daw ay magdudulot ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. This is divisive and untimely. Yan po ang kanilang pinagsasabi, itong magkabatid Estrada Brothers. Bago po tayo magpatuloy, shoutout po sa inyo lahat. Lalong-lalo na po sa aking personal barber. Napakagaling po, magaling manggupit. Si Enrique Soriano. Yan. Maraming salamat, Enrique Rex Soriano, sa napakagandang gupit. Yan, oh. Ikintab-kintab. Marami pong salamat sa ating mga supporters and followers, mga subscribers. Ako po'y masayang-masaya sa inyong pagsuporta sa aking maliit na channel. Alright, mga kababayan. Tuloy po ang ating usapin tungkol po sa pahayag ng magkapatid na Estrada Ejercito. Ito daw po, ang impeachment daw ni Sara Duterte ay divisive and untimely. Ibig pong sabihin nila, ito daw po ay magdudulot ng pagkakahati-hati ng mga Pilipino. At hindi daw po ito napapanahon. It is not the right time daw po. Kailan pa? Kailan pa kung hindi tayo action? Ngayon na. Hindi na kailangang hintayin pa ang bukas, ang makalawa. Dahil mainit po ang issue na to. Dapat maaksyonan kaagad ng taong bayan. Maaksyonan kaagad ito dapat ng Kongreso. Dahil napakahalagang usapin. Ang nai-involve po dito ay ang Vice Presidente. Mga kababayan, para po sa akin, maling-mali itong dalawang magkapatid na to. Naalam naman po natin mga oportunista itong dalawang senador na to. Alam nyo mga kababayan, tayo mga Pilipino, matagal na pong divided ang Pilipino. Sasabihin niya, divisive. Matagal nang watak-watak ang mga Pilipino. Kagaya po ng pagkakawatak-watak ng ating mga isla, ganun din po sa ating mga mamamayang Pilipino. We're not united. Yan po ang realidad. Yan po ang ating nakikita. Talagang hindi tayo nagkakaisa. Siguro nung panahon ng sakuna, yun po, nagkakaisa. Nakikita po natin meron pong pagkakaisa, nagdadamayan. Pero sa politika, kung politika po ang pinag-uusapan, we are divided. Maliwanag po yan. Polarized na po talaga. Hindi tayo nagkakaisa. May kanya-kanya tayong opinyon, mayroong tayong kanya-kanyang isinusulong. Kaya para sa akin, hindi na mahalaga itong divisive na pinagsasabi ni Jinggoy Estrada na to. Alam naman po natin itong si Jinggoy na to, naalala ko lang bigla, na bias tong senador na to. Nung si ex-senator Leila de Lima, kasama ang invited na resource person noon si Digong Duterte. Imbis na si Digong Duterte ang tanungin niya, si Leila de Lima na nakulong ng almost 7 years. Siya ang kanyang pinagtatanong sa Senado, kaya
Itong Jinggoy Estrada na to, mga kababayan, he doesn't deserve our votes pag ito po ay nag-re-elect or tumakbo na naman. Yan po, mga kababayan. Tong Jinggoy na to, talagang po to, pasimple lang pero dikit po sa Duterte ito. Sila po yung mga oportunista, mga balimbing. Yan po ang magandang description dyan. Yung pong sinabi niya na divisive, well, hindi na po yan mahalaga dahil matagal nang hindi tayo nagkakaisa. Matagal na that Filipinos are not one. Pag pinag-uusapan natin ang politika, tayo ay may kanya-kanyang tindig at pananaw. Para sa akin, mas mahalaga ngayon ang hustisya. Dahil lang mamamayang Pilipino ay nanakawan. Nanakawan ang ating kaban ng bayan. At ang sospetsa po nga natin dyan, meron po tayong allege na nagnakaw sa ating kaban ng bayan. Walang iba, ang Office of the Vice President. Yan ang maliwanag. Yan ang lumalabas sa mga investigasyon. Kaya mga kababayan, ito dapat ang ating unahin. Ang magkaroon tayo ng hustisya. Dapat maparusahan ang mga tao, mga government officials na gumagawa ng kalukuhan sa ating bansa. Regardless, kahit na vice president pa dyan o presidente, kung nagkasala, dapat parusahan. Huwag nating pinapalusot, hinahayaang maka-get away or makalusot. Dapat ang taong bayan maging seryoso dito at habulin kung sino man ang mga nagkasala sa ating batas, kung sino man ang nagkasala sa ating bayan. Ang pro-China, ang opisyal ng gobyerno na walang pagrespeto sa batas, siya ang allege na dumali sa pondo ng bayan. Hindi lang hundreds of thousands ang pinag-uusapan dito, milyon-milyon pong salapi. Napakalaking pera. Kaya Mr. Jinggoy Estrada, tumigil ka. Tumigil ka, wag mo sabing untimely. Kung untimely, kung ito ay hindi ang tamang panahon, kailan pa? Kailan pa natin uusigin ang taong ito na nangulimbat sa kaban ng bayan? Kailan pa? Kailan nating hahabulin at panagutin ang opisyal ng gobyernong ito? There's no such thing as untimely kung ang pinag-uusapan dito ay ang pagnakaw sa kaban ng bayan. Kaya ang pahayag ng magkapatid na Estrada ay nakakataas po ng kilay dahil hindi po tama. This is an indirect way of saying na ayaw po nila sa impeachment, na ayaw nilang ma-impeach ang kanilang kaibigang vice-presidente. Mga kababayan, napakadali po. Makikita po natin ngayon dito kung sino po yung mga kampi ng mga Duterte. Yan, maliwanag na mga Estrada brothers ay talagang pabor sa mga Duterte. Mga kababayan, hindi po natin pinipersonal ito. Nakikita lang po natin ang galaw ng mga senador na to. Marami po sila. Marami po silang malalapit sa pamilyang Duterte. Alam po natin na mga Duterte ay mahilig po sa pagbibigay ng mga envelopes, mga pagbibigay ng mga pabor. Kaya naniniwala po tayo na karamihan, majority of the senators ay nabigyan po ng pabor
ng dating Pangulo. Kaya ngayon po, mahirap po silang tumalikod dahil meron silang utang na loob. Yan ang nakikita natin dyan. Mga kababayan, mas mahalaga ngayon ang mabigyan ng hustisya itong pagnakaw sa kaban ng bayan kaysa po yung pagkakaisa na yan. Sa panahon po ngayon, ang makamtan natin ng hustisya ang pinakamahalaga sa lahat. Dapat aksyonan na ang impeachment at ngayon ang tamang oras. Mali si Jinggoy Estrada at JB Ejercito na sabihing untimely ang impeachment para kay Sara Duterte. Now is the right time. Let us proceed with the impeachment para makita po ng taong bayan na meron pa ring hustisya sa ating bansa, that nobody is above the law. Ito lang po muna mga kababayan. Maraming pong salamat sa inyong panunood. Please subscribe to my channel. Share to your friends and family members. Isang magandang hapon sa ating lahat.